Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, sinabi ng Philippine National Police o PNP na magpapatuloy ang kanilang paghahanap sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound para isilbi ang warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kapwa akusado. Ayon kay PNP spokesperson na Colonel Jean Fajardo, na nasa 40 hanggang 50% pa lamang ng 30 ektaryang lupain ng KOJC ang kanilang nai-inspect. Nasa ika-8 araw na ang ginagawang paggalugan ng PNP sa KOJC compound, ngunit bigo pa rin silang makita si Pastor Kibuloy. Kasalukuyang naharap si Pastor Kibuloy sa kasong qualified human trafficking at child abuse. Para pag-usapan ng isyong ito, makakausap natin ang isa sa mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy na si Attorney Israelito Torion. Magandang araw, Attorney Torion. Welcome back sa Usaping Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Magandang umaga po, Sir Danny, at magandang umaga po sa mga nanonood po sa iyong programa. Magandang umaga. Attorney, una ho, no? So sinasabi ho ng PNP na nasa KOJC compound pa din si Pastor Kibuloy at siya ay nasa isang bunker. Sa inyong pagkakaalam ho ba, mayroon ho bang gantong pasilidad talaga sa KOJC compound at pati ho yung mga sinasabi nilang secret passages dyan ho na nadiscover ho nila? Actually, the PNP is just clasping at straws, no? Para ma-justify ang kanilang continued stay po dito, no? Pang-8 araw na ito sa kanilang siege, no? And illegal occupation and control of KOJC premises. Wala pong bunker dito. Nakakapagtataka nga kasi ang unang heartbeat na nakita nila ay nandun sa aming main administration office na nasa right side portion ng JMC building. Lumipat naman ito doon sa GMC basement at nakita naman ng lahat na ang pagbukas tubo pala. Tapos yung pangalawa, mga daga pala yung heartbeat na nakita, no? Tapos nag-move na naman itong bunker doon na naman sa cathedral. Right now, what they are doing, kinukubkub na po nila yung GMC basement po. Kaya naghahanap po sila ng tunnel. So hindi na sila ngayon naghahanap ng tunnel. Gumagawa na po ng tunnel kasi kaming mga abogado, no? Ayan ho, natawagan ho natin si Attorney Israelito Torion, na putol lamang ho ang kanyang linya. At ayun nga ho, sinasabi ho niya na walang mga bunker. Wala daw hong bunker sa kanilang KOJC compound. At yun nga, sinasabi kasi ng ating PNP na nagtatago ho sa isang bunker doon sa ilalim ho no, ng KOJC compound. Itong si Pastor Apollo Kibuloy. At meron nga ho mga secret na mga passages na nandoon nga ho, nandoon discover ang pulisya dito sa kanilang compound. Sir, yes po. Go ahead, sir. Hello? Go ahead, sir. Sinasabi niyo nga ho, walang mga bunker na sinasabi nga ho ng PNP. Walang mga bunker dito kasi moving nga yung bunker. Ngayon lang ako nakakita na moving yung bunker. Una sa GMC Administration Office, lumipat ito sa GMC basement, lumipat na naman sa cathedral at ngayon nagagawa para na pong mining operation ang ginagawa nila dito at hindi pa kami pinapapasok. Alam naman natin, Sir Danny, na kung arrest warrant lang ang ipinakita ng pulis, isang arrest warrant nga lang na nakapangalan sa isang Sylvia Simanes na ang address ay sa Pasig. Hindi naman siya maging authority sana na magkanda ka ng random at saka omnibus search sa buong 21 hectares po na property ng KOJC. Saka iniisa-isa na po mga building. Sa first day pa nga lang, 9:24 in the morning, yung mga tao, yung mga pulis ay natulog na dahil sa exhaustion doon sa aming KOJC Lawns and Gardens. Pang-8 araw na nila ngayon. Ang nakakasaklap kasi ay hinuhukay na nila yung aming JMC basement na eskwelahan po yun. Tapos kahapon, parang nag-start din ata sila kasi hindi kami pinapapasok na mag-drilling na naman sa pinaka-sacred na cathedral po ng KOJC compound. Maski na po search warrant ang dala nila na hindi naman arrest warrant lang kay Sylvia Simanes, isa lang pinakita sa amin, hindi yan talaga authority at saka license
na gawain mo ng random search at saka maninira ka na ng propriedad ng iba. Especially ngayon na may TPO na, temporary protection order, na sana inorderan sila ng korte na mag-cease and desist sa any act or omission that would violate the petitioner's right to life, liberty, or property, at saka inorderan sila na tanggalin lahat ng mga barriers, blockades that would hinder petitioner's exercise of religious, academic, and proprietary rights. Pero sinuway nila ito. May panibago pang verificatory order na dapat yung service ng warrant ay reasonable at necessary. Paano maging necessary and reasonable pang 8 araw na ito? At saka dapat sana yung mga ginagawa nila, like for example, yung ginajackhammer nila, yung structures namin, yung mga basement namin, kung kailangan talaga ito, hindi kami nagsasabi na legal ito kasi illegal talaga, dapat may judicial imprimatur yan. Kasi nga yung sa Anti-Terrorism Act nga, kung maghingi ka kung maglagay ka ng listening bugs doon sa mga sinuspetsahan mong mga terorista, kailangan ka pa ng order ng Court of Appeals. How much more in this case na yung propriedad, pangmamayari ng iba at ginagawa mo ng mining operation. So, bawal talaga yun at maling-mali. Attorney Torion, balik lang ho tayo dun sa sinabi niyo una, yung warrant of arrest na isang pangalan lang na taga-Pasig pa yung nakalagay. So never ho ba sila nagpakita ng warrant of arrest na talagang si Pastor Quiboloy yung hinahanap ho nila? Wala ho bang ganun kahit nung day 1? Kahit nung day 1 hanggang ngayon. Kaya siguro sa excitement ni General Torre, hindi siya nakadala ng warrant. The most important document, no? Kasi ang tapang-tapang niya nung araw na nun, no? 4 o'clock in the morning, nagdala siya ng LRAD. Yung LRAD sa yung equipment na napakalakas ang nakakabingi. Tapos mayroon siyang tape na mga announcement po na we are here to implement a warrant of arrest. Mga ganun. Wala namang, kaya ang sabi ko naman, gamit din ako ng megaphone. Sabi ko, General Torre, I am Attorney Israelito Torion. I am the legal counsel of KOJC. There is no need to use force. We are willing to cooperate. No? So, hinarap niya kami. Sabi ko, sir, ano bang dala ninyo? May warrant of arrest kami. So, pwede ko ba makita? Wala pa niya dala. Tinalikuran niya kami, mga 5 minutes din siyang nawala. In-adjust niya yung LRAD nila. Pagbalik niya, sige, pakita ang warrant. Isang warrant lang kay Silvia Simanes. Sabi ko, sir, kay Silvia Simanes lang ito. Sa Pasig po, hindi po ito authority to enter the property based in Buhangin, Davao City. Sabi niya, sa korte ka na magpaliwanag kung meron kang reklamo, doon pahilan mo na ako ng kaso. So sir, meron din kasing NBI certification na search na po ito, no? Baka pwede i-consider niyo, hindi, bigyan ko kayo ng 30 minutes. Hindi pa nga nag-lapse yung whether I like it or not daw, papasok daw talaga. So, sabi ko, sir, no need to use force kasi nga, we are willing to cooperate. Hindi pa nag-lapse yung 30 minutes, yung aming wall po sa southern portion at eastern portion. Sinira po ng mga pulis niya at nakatanggap ako ng tawag. Nagkagulo doon kasi fully armed sila at nag-lob po ng mga tear gases na ikinamatay ng isang miyembro. 4 yung na-heart attack, 4 na bata yung nagka-severe anxiety attack, 6 yung nawala ng balay. So, hindi naman niya ma-deny ito kasi ang daming video na gumamit talaga sila ng tear gas. Akala nga namin at first na 7 yung namatay. Hindi pala. Nahimatay lang pala yung iba at na-heart attack. Buti naman, maski matagal nakapasok yung ambulansya, hindi na tuluyan yung iba na namatay na na-revive naman po. Pero maling-mali kasi ito kasi pang 8 araw na ngayon, ang ginawa nila, nagmimina na sila ngayon doon sa JMC basement at saka duda namin, pati yung cathedral ay sinisira na. Ayan ho, no? Attorney Torion, kasi sinasabi din ng PNP na fake news daw ho, yung sinasabi ho ng inyong kampo ng paggamit na ng tear gas, pagpuputol ho ng kuryente dun sa compound. Ano ho yung masasabi nyo ho dito? Yung tear gas, overwhelming po ang evidence namin, no? Makikita po sa mga videos na nangyari yan, not only on the first day, but I think on the third night din, no? Klarong-klaro po dun, may mga medical certificates po na 59 po lahat na so far
total. 29 na po ang ikinulong nila, no? Dahil lang sa nag-conduct ng community prayer, devotional prayer, at dinakip po nila. So, overwhelming ang evidence po doon sa tear gas operations. At saka yung pagputol ng linya ng aming electric, there was really an attempt because they even controlled our power line system po, no? Pinaalis yung aming mga inhinyero po at ang akala ng mga inhinyero ay kasi nag-brown out din kasi one time. So akala namin na sila ang at may duda yung mga leaders na sila din ang nag-cause ng brownout. But they can deny that, no? And kaya nga dapat sana lahat ng ito ay pag-usapan sa korte, no? Lahat ito pag-usapan sa korte kaya para maklaro pa ma-set natin ang lahat ng parameters, no? Kung tama ba ito na 8 araw na, kung totoo talaga na meron silang probable cause, bakit dumating sila naman doon sa Glory Mountain? 52 kilometers away, no? Na nasa bundok yun. Na naggrupo na naman sila doon sa hapon, buti na lang hindi pumayag yung mga lawyers namin kasi imposible naman na ang heartbeat ni Pastor ay darating 52 kilometers away na nasa bundok na, no? Hindi sila pinayagan na pumasok doon sa Glory Mountain. This proves na fishing expedition talaga itong ginagawa nila. And Attorney Torion, ito nga binabanggit nyo kanina, syempre nag-issue ng protection order itong Davao Regional Trial Court nga ho, no? Pero kinlarify din ho nila na hiwalay po ito doon sa nangyayaring arrest warrant dito kay Pastor Kibuloy. Sir, sa tingin niyo ho ba inoobserbahan ngayon ng PNP itong protection order ho na ito? Hindi po. Kasi klaro kasi doon, maski na sa limited reading, no? Ang sa akin kasi, sa aking reading ay na-issue ang TPO because of the nandun naman din sa TPO because of the restrictions and control that they employed here in the KOJC compound. That is why the court issued a cease and desist order to the PNP from performing any act or omission that violates petitioner's right to life, liberty, or property. Yung excessive number nila dito can be considered as an excessive force, which actually is an act, no, that violates petition. Ayan ho, nawala lang ho ng linya ulit si Attorney Torion. Tatawagan ho natin siya. Yun nga, sinasabi ho niya na hindi daw ho na-obserbahan itong protection order ng PNP nga ho, no? At dahil nga ho, yun nga, patuloy pa din ang kanilang mga ginagawang operasyon dito sa KOJC compound. Pero yun nga ho, nilinaw ho ng korte na hindi naman ho nila pinapatigil yung sisilbi ng warrant of arrest dito kay Pastor Apollo Kibuloy. At ang sinasabi lang dito sa protection order ay, ayan ho. Yes, Attorney Torion, yes po, no? I hear you. I'm directly inside kasi dito sa KOJC compound. Marami pang mga police and naka-uniform na army dito. Ewan ko kung army ba talaga sila. Kaya naglalakad po ako papuntang, papuntang main gate po. Hello? Yeah, ayan sir, yes. Ang sinasabi niyo ho, hindi ho inoobserbahan yung protection order na na-release nga ho ng korte dahil nga ho, ang dami pa din hong ginagawa ho sa inyo dyan sa compound. Tama ho ba? Oo, tamang-tama po. At as a matter of fact, right after na na-issue yung TPO, instead of, ang tinanggal lang nila ay yung barrier, blockade doon sa gates. Pero sa loob, sa cathedral, no? Linakid nila. Hindi makakapasok, especially sana bukas na merong anniversary celebration po ng KOJC. Nandito sila hanggang ngayon. Dito nga, habang naglalakad ako, ang daming pulis sa harap ng katedral at saka sa basement ng GMC. Hindi po kami nakakapasok. So, this constitutes, maski sa limited reading, sa second wherefore portion ng TPO, na bawal na at alisin ang blockade and barrier, na babiolate po yun. Kaya may ginagawa kami para dyan. Ang problema lang kasi gusto din hello, niya sir. Yes po. Yung kabila. Yes. Naririnig pa ba ako? Yes po, yes sir. Go ahead. Hello. Oo. So, pinapahiring pa yung
motion for issuance of show cause order that they should not be declared in contempt, no? So, yan po ang situation ngayon, and sana naman po na ma-inform ang ating presidente properly na nagkakandak na sila ngayon ng mining operations dito po sa aming compound. At ang KOJC Cathedral, ginawa na nila ngayong parang command center at parang nagtatry sila na i-excavate ata ito. Walang makakapasok na lawyer, na observer. Sir, ito ho, nung nakaang linggo, no, may nailigtas ho ang PNP sa sinasabi ho nila na 2 biktima ng human trafficking na nasa loob mismo ng KOJC compound. Ano ho ang masasabi niyo ho dito? Na-answer, yan talaga, sunog sila doon, sunog. Kasi, bakit mo sabi sunog? Kasi yung isang anak ng 52-year-old na member na matagal na masyadong member po sa KOJC ay masyadong worried sa kanyang mama. At ang ginawa ay pumunta dito galing Midsaya po, North Cotabato, at gusto niyang bisitahan yung kanyang mama. Hinarang ng mga pulis. Pagharang ng mga pulis, tinanong na bakit nandito ka, gusto kang pumasok kasi yung mama niya nandun sa loob. Na-misinterpret nila at ang ginawa nila ay dinala dun sa police station. At nung nakita ni Acacia Hotel. At nung nakita ni General Torre yun, ginawa na nilang theory na para makapasok yung relatives doon sa loob at ginawang legal excuse na makapasok sila doon at ma-rescue kunwari. Paano mo maging biktima ng anti-human trafficking ang isang 52 years old na kanyang voluntary decision talaga na maging full-time miracle worker. At saka yung isa, JMC scholar pa, no? Yung 21-year-old. Nag-execute na ng affidavit yung dalawa na wala silang planong mag-file ng kaso ng human trafficking at pumunta lamang sila doon para kumustahin yung kanilang relative po. Ang isa mama, ang isa kapatid. So, yan po, sunog po yung theory po na yan. Alright sir, malinaw ho yan. May mga membro naman ho ng media na hinaras ho ng mga membro ng KOJC. Ano ho yung tugon ho ninyo dito? I confirm that, no? And I really ask for an apology to those members of the media. Ginawa ko na po yan parang 2-3 beses. Nangyari kasi yan yung mga may magko-cover na feeling nila na masyadong bias po, no? Na masyadong one-sided. Tulad nung ni-report na meron daw mga secret rooms na ginagawang sex layers na hindi man lang kinuha yung side ng KOJC. Alam naman natin po, Sir Danny, na kung totoo kang journalist, dapat kunin mo yung side ng kabilang panig para makita din ng tao kung ano talaga ang totoo. Kasi ang totoo nun yung pinoint out ni Secretary Abalos na hidden door. Pati nga ako, din ako ng law school nung may closing ceremonies kami, opening ceremonies na si Pastor yung main speaker, ginagamit niya talaga yung door papunta sa kanyang holding room. There was nothing secret about it, no? At saka yung basement, lahat naman ng mga buildings meron talagang underground. Anong secret underground 'yan? Kasi hindi naman po pwede na yung building wala namang underground. That's part of building management in order to maximize space. There's nothing secret about it. So kung mabuti sana na yung media maging fair, get also the other side of the story so that it can actually be called as responsible journalism. Hindi parang propaganda po. Alright sir, malinaw din ho yan. No? Ito naman ho, in-extend ho ng Court of Appeals ang freeze order sa mga bank accounts at ari-arian ni Pastor Quiboloy hanggang Pebrero sa susunod na taon. Sir, ano hong reaction ho ng kampo nyo ho dito? Actually, pati nga bank account ko po, wala na nga ako masyadong pera, pati bank account ko damay, no? Kasi merong payments pala na this check
na na-issue sa akin noong 2020 ng KOJC. Hello, marinig pa ba ako? Yes sir, go ahead po. So nakita yon at na-freeze yung account ko, no, sa Metrobank. So that is the decision of the Court of Appeals, and we could not do anything about it except to file the appropriate motions in court for the lifting of the freeze order. We just feel that there is no reasonable relation between the alleged human trafficking acts committed in the United States of America, specifically that of Pastor Apollo Sikipuloy, with the accounts and other properties owned by SMNI, KOGC, as well as Children's Joy Foundation, because in Ligot case, no, of the Supreme Court, there must be clear evidence as to specificity, no? And specificity meaning that the acts committed should be specified as to how it got into the particular account, no? Because otherwise, it might be considered as a blanket freeze order. So, I will not anymore discuss much because that is pending in court. But what we will do is that we will explain our side, and we will cite the appropriate jurisprudence that is now within our legal system po. Alright, so ito pang huli na lamang po, Attorney Torion, no? Ano ho ang mensahe niyo ho sa PNP at sa ating mga kababayan na talagang naniniwala ho na dapat sumuko na lang si Pastor Kibuloy kaysa ho lalong magkagulo dito? Ang amin lamang mensahe sa PNP, I know they're implementing a warrant of arrest. We are questioning the validity of which in the Court of Appeals, but that is not, I concede, that is not a legal reason for them not to enforce the same. But I hope and pray that they would be professional enough to perform their job pursuant to the rules of court. Rule 113, Section 11 of the rules of court require that if you have to enter an enclosed building, you have to do three things. Number one, you should have probable cause that you have personal knowledge that the accused is there, or you have reasonable ground to believe that he is there. Here, it is clearly not present because they are conducting a fishing expedition. Even in a search warrant, there is a requirement of specificity of the place to be searched. Here, what they are conducting is an omnibus or random search, which is already a violation under the law. The fact that they even went to Glory Mountain, 52 kilometers away, is proof enough that they really do not have any personal knowledge as to where Pastor Apollo Sikipuloy is. And in addition, they must announce their authority and the reason why they are there. When they announced the reason why they were there, again, this was a violation because what they showed was only a warrant of arrest as against Sylvia Simanes, whose address is in Pasig. That cannot be a license to enter a property based in Davao City. Third, they must ask the consent of the owner of the building or enclosure, and it is only after refusal and just refusal that they can enter into the building. Again, this was not followed because they never called former President Rodrigo Duterte in order to secure such consent. So because of this, if the PNP is really professional, I hope that they would realize that what they are doing now is really not wrong. It cannot also be used as a legal subterfuge to violate the property rights of another person. Note that KOJC and JMC are entities separate and distinct from Pastor Apollo Sikipuloy. Can that be used to conduct a tunneling, mining activity, destroying the foundations of JMC? No, that cannot be used as a basis. Would alleged heartbeat, which is moving, every day, into different locations, be a ground for them to justify their continued stay? No, it cannot be used as a ground. And according to the RTC 15, which issued the TPO, that requires judicial imprimatur because that is a novel concept. They should explain that in court, and we should likewise interpose our countervailing opinion on the matter. So all of these, as to the surrender requirement, sir, I hope you understand that
surrender is the failure to surrender. Attorney, kulang lamang ho tayo sa oras, no? Ano ho naman yung mensahe ho ninyo sa ating mga kababayan na naniniwala ho na dapat sumuko na lang si Pastor Quiboloy? Akin po silang i-explain na may threat kasi sa buhay ni Pastor Apollo Quiboloy. Yung obsession lamang ngayon sa paghanap sa kanya is proof enough na nanganganib po ang kanyang buhay. Pangalawa, meron po kasing threat talaga na ipadala siya, extraordinary rendition siya, ipadala siya sa Amerika na hindi pa na-clear ang pangalan niya dito. So, at saka, ito po mga rason na ito ay rason bakit po siya ayaw siguro harapin ang proseso dito sa ating bansa. At pangalawa, gusto ko pong i-explain sa kanila na ang failure to surrender is not does not mean that any violation of the constitutional rights of other persons are likewise waived, no? It is not a ground not to respect the constitutional rights of other persons. And besides, no, a person who is accused of a crime also has the right to question the finding of probable cause, which we are doing ngayon. Nag-file kami ng motion for reconsideration sa Department of Justice at hindi ito inaksyonan even if itong kaso na ito ay na-dismiss na matagal na ng City Prosecution's Office. Ang unang kaso, rape. Ngayon, naging human trafficking na. Tapos, natulog ito ng more than 3 years sa DOJ at saka bigla na lang na may resolution noong sagsagan ng investigasyon po ni Senator Risa Hontiveros. At saka paglabas ng resolution, mga ilang days... And sir, sorry ho, wala na lang ho tayong oras, pero malinaw ho yung sinabi niyo ho, yung sinasabi nga ho ninyo sa ating mga kababayan na talagang wag hong husgahan nga ho si Pastor Quiboloy. Sir, Attorney Torion, maraming salamat ho sa inyong oras at mag-iingat ho kayo dyan. Salamat po, sir. Salamat talaga sa panahon. Si Attorney Israelito Torion ang isa sa mga abogado ni Pastor Apollo Quiboloy.